Ang ebanghelyo ngayong linggo, ika-18 ng Mayo, ay mula kay San Juan. Pagkaalis ni Judas ay sinabi ni Jesus, "Ngayoy luluwalhatiin na ang anak ng tao, at sa pamamagitan niya ay luluwalhatiin ang Diyos. At kapag niluwalhati na ang Diyos sa pamamagitan ng anak ng tao, ang Diyos naman ang luluwalhati sa anak, at ito'y gagawin niya agad. Mga anak, kaunting panahon na lamang ninyo akong makakasama. Hahanapin ninyo ako, ngunit sinasabi ko sa inyo ngayon ang sinabi ko noon sa mga Hudyo. Hindi kayo makakapunta sa pupuntahan ko. Isang bagong utos ang ibinibigay ko sa inyo ngayon. Magmahalan kayo. Kung paano ko kayo minahal, gayon din naman magmahalan kayo. Kung kayo'y may pagmamahal sa isa't isa, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Ang ating faith food reflection sa araw na ito ay mula kay Father Ador Javier ng OSM. Matapos iabot ni Jesus kay Judas Iscariote ang isinawsaw na tinapay at matapos ding makaalis nito, ipinahayag ni Jesus sa 11 mga alagad na ngayoy mahahayag na ang karangalan ng anak ng tao at sa pamamagitan niya ay mahahayag din ang karangalan ng Diyos. Alam po natin na noong iabot ni Jesus ang isinawsaw na tinapay kay Judas, sila'y nasa huling hapunan. Sabi ng isang Biblista na si Father Francis Malone, SDB, na ang ginawa ni Jesus na pag-abot ng isinawsaw na tinapay kay Judas na magkakanulo sa kanya ay may diwa ng Eucharistia at pakikinabang. Ipinapahiwatig ba kaya ni Jesus ang pakikinabang kay Judas sa kanyang gagawin na pagtatraidor upang parangalan siya sa pamamagitan ng kamatayan sa krus at muling pagkabuhay? Di kaya isang kabalintunaan ito para lang maparangalan ang anak ng tao? O di kaya napaka-paradox na sang-ayunan ni Jesus ang gagawing pagkakanulo sa kanya ni Judas, dahilan ito ang paraang maparangalan siya at ang kanyang amang nasa langit. Napaka-paradox talaga. At wala na bang ibang paraan para parangalan ang anak ng tao at ang Diyos amang nasa langit? Pero iba talaga kumilos ang Diyos. Napaka-paradox o isang kabalintunaan palagi ang kilos ng Diyos sa kaisipan ng tao. Itong kabalintunaang kilos ng Panginoong Hesus bilang anak ay may diwa ng pagtalima at pagsunod sa kalooban ng Diyos Ama. Alam nating sinabi niya sa kanyang mga alagad na, "Ang pagkain ko ay ang tuparin ang kalooban ng nagsugo sa akin at tapusin ang ipinapagawa niya sa akin." Itong kabalintunaang kilos ng Panginoon ay may diwa din ng pagpapahayag at pagpapakita ng tunay na pag-ibig sa kanyang mga alagad na ialay ang kanyang buhay para sa kanila bilang kanyang mga kaibigan kahit man ipagkanulo siya. Kaya kakaiba ang diwa ng pag-ibig ng Panginoon na inuutos at ibinigay niya sa kanyang mga alagad sa huling hapunan. Mag-ibigan kayo. Kung paano ko kayong inibig, gayon din naman, mag-ibigan kayo. Kung kayo'y mag-iibigan, makikilala ng lahat na kayo'y mga alagad ko. Kakayanin mo din kayang ibigin ang traidor sa buhay mo? Kakayanin mo yan kung ang paghuhugutan mo ng diwa at lakas na umibig sa kaaway o traidor sa buhay ay si Jesus na muling nabuhay. Manalangin tayo. Panginoong Jesus, turuan mo akong umibig ng tulad mo. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen.